Okay, so this is our special episode 3847, 3849. Ayun, tatlo yun. At alamin natin kung ano yung continuation na masasabi, no, ng cards natin ngayon dito sa daily reading. So, shuffle muna natin para mahimay, no, at maibigay ni universe kung ano ba talaga yung mga karapat dapat nating malaman. And this is a general reading po. So sa lahat-lahat ho ng tao, no, kung gusto niyo magpa-book ng full private reading, mas maganda po 'yon dahil sarili niyong vibrations ang makikita at masasagap po natin. Okay, una, imagine. Pangalawa, fairy tale. Pangatlo, bakit? Authentic. O ngayon, eto na yun. Ngayon alam na natin, di ba? Yung ibig kasi sabihin nun, yung sinasabi ni universe dito, na imagination. So, posible na yung nangyayari sa buhay mo ngayon is portion of your imagination, illusion, or false hopes. Dahil dito, lumalabas yung second is fairy tale. So, ngayon, i-explain ko sa inyo dalawang side ito. Una, posible na yung taong kasama mo ngayon, karelasyon mo, ay ginamitan mo ng gayuma. Or posible, pinikot mo, pinilit mo, binuntis mo, or nakabuntis ka lang para makasama mo siya. In danger kasi yon. Kaya ka namumuhay sa kasinungalingan. Kaya yung may mga tao na... Kasi dalawa yung pag-aagaw Yung pang-aagaw na harapan at yung pang-aagaw na gamit ang espiritual. So, pag sinabing espiritual, ibig sabihin gayuma. Ginamitan mo ng gayuma, kinulam mo, para mapunta sa'yo, makasama mo. Ito yung sinasabi dito ni universe, fairy tale. Hindi siya totoo. Kasi yung lumalabas dito sa panghuli is authentic. Dapat magpakatotoo ka. So ngayon, kung napunta sa'yo ang tao dahil pinikot mo lang, or napunta sa'yo ang tao dahil blackmail mo lang, or napunta ang tao dahil inipit mo sa obligasyon o responsibilidad, no, na aksidente kang nabuntis gawa ng pagkalasing, paglabas sa barkada, o kung ano-ano pa man yung mga kasinungalingan na ginawa mo, binuo mo, na siyang naging dahilan kung bakit nahadlangan yung blessings mo, nahadlangan yung totoong mangyayari sa buhay mo. Dahil alam nyo ba, laging sinasabi, may choice naman ang tao Yun nga lang, mas pinili mo na pilitin ang sitwasyon na hindi naman dapat para sa'yo. Na pilitin ang isang tao sa pamamaraan ng gayuma, love potion, love spell, ganun. Pero ang totoo niyan, fairy tale lang yan. Kasi darating at darating ang panahon, magigising sa katotohanan yan. Mauuntog yan. So, yun, magpapakatotoo ka na lang. Alam mo kasi, less stress, less burden if you are facing your own life at your own risk, but in reality. Ganun lang yun. So, dito, sinasabi dito, you have to protect yourself before you protect other people. Kasi, tingnan mo kapag nagsinungaling ka, ang hirap nun. Stress yun. Kasi you have to memorize all the details and it will never happen. Kasi habang tumatanda ka, meron kang makakalimutan kapag nagsinungaling ka. Pero, kung totoo yan,
kahit ilang beses ka pang tanungin, kahit anong oras, kahit anong taon, basta totoo, hindi magbabago ang kwento. Siguro yung pananalita mo, yung tono mo magbabago, but not the story itself, not the situation itself, not the happening or the things that happened. Ito yun. You have to be authentic. Ito lang yung sinasabi ng Diyos dito. Huwag kang mag-astang mayaman kung hindi ka totoong mayaman. Huwag kang mag-astang sikat kung hindi ka naman sikat. Huwag kang magyabang kung wala ka pang dapat ipagmayabang. Kasi, yung mga bagay na binigay ng magulang mo, kapatid mo, no, asawa mo, hindi mo dapat ipagmayabang yun. Kasi bigay yun. Tsaka ka na magyabang kung sarili mong pawis at pera ang pinambili mo. May mga ganung tao. So, it boils down to an attitude. Kaya minsan ang tao nababarang hindi dahil sa third party. Nababarang hindi dahil sa kalaban. Kundi nababarang ka dahil sa ugali mo. So, hindi rin lahat na naghihiwalay ay third party ang dahilan. Maraming naghihiwalay dahil sa pag-uugali. Kung minsan kasi kapag nakapag-asawa ka ng mayaman or may kaya, nawawalan ka ng ganang magtrabaho kasi nai-enjoy mo yung marangyang buhay. And then it will be too late to realize kapag nag-away kayo at pinalayas ka, wala kang naitago, wala kang naitabi na kahit 5 dahil hindi mo inaasahan na darating pala ang punto na mapuputol ang lahat na nakasanayan mo. So, ganun yun. So, kung ayaw mong mawala ang lahat na nakasanayan mo, protektahan mo ito. You have to be true and you have to accept the reality. Kapag may nag-advise sa inyo na iparitual mo, ipa-cleansing mo, no, ipaayos mo ang pag-uugali, iiwasan mo yung aksidente na mangyayari, gawin mo. Dahil hindi na natin kayang ibalik ang mga panahon kung nasayang na po ito. So, yung mangyayari lang doon is magbago ka. That's the rebirth right here. Pero, minsan sa pagbabago mo, hindi lahat ng tao na dati mong kasama at kakilala ay kasama mo sa pagbabago. May mga mababawas at may bagong maidadagdag. Ganon ang takbo ng buhay ng planado ng Diyos. Pero kapag nakikialam ang mga tao at binarang ka, well, yung iba, sa kasamaang palad, namamatay sa first Tuesday, namamatay sa first Friday ng bawat buwan. Okay? So, proceed tayo sa English episode. Maraming salamat po. Good afternoon.